Hello mga ka-teammates, isang mapagpalang umaga sa lahat. Meron pala tayong bagong vlog ngayon. Ito yung aming Boracay getaway, aming mag-asawa noong last December 2024 pa ito. Pero ngayon lang namin na i-post, and in this content ipapakita namin yung aming ginawa, yung Boracay Land Tour by DIY lang. Walang agent, walang kausap na rental car, sariling sikap, sariling diskarte. Alam nyo mga ka-teammates, isa sa mga underrated na what to do here in Boracay is yung pasyalan, yung iba't ibang places, beaches, tourist spots here in Boracay. Ito yung tinatawag nilang land tour. Siya kasi yung pinakamura pero pinaka nakakapagod sa lahat. Pero worth it naman once nakita mo yung mga place na lalo na at mahilig kayong mamasyal to see and explore yung paligid ng Boracay Islands. In this vlog, pakikita namin yung day 2 ng aming tour sa Boracay. And syempre, we start the day na taking our breakfast here dito sa aming resort. Ito pala yung Blue Waters Resort. And kakain kami ng marami for sure. Kasi mahaba-habang lakaran itong aming pagpe-preparan. Kasi DIY lang kami, wala kaming private car na nirentahan at pinag-aralan namin yung mga spots na aming bibisitahin bago sa susunod na mga destinations starting from our hotel. So ito, natapos na kaming kumain. Punta muna kami sa kwarto ni Mrs., magpapalit, mag-BBS, and let's go for sa aming first destination. Guys, dito na tayo sa Keyhole. Our first stop ng ating tour for today. Boracay Land Tour. Ayan. Ang ganda dito guys. Ito yung private pool. Keyhole. Andun yung part ng Fairways Hotel. Okay? Ito tayo dun sa yeah. Ganda. Okay, we can swim naman. Later. Let's go na. So from here, like 100 meters, dun po yung rock formation. Famous yung Keyhole. Nagpapasyalan with wifey. So ito yung first stop natin sa ating day for today. Sarap ng hangin. Okay guys, so dahil DIY nga kami at pagpunta namin dito sa first destination, ang major question now is how did we get here from our hotel? Dahil nga land tour kami, actually there are three or many options to come here via transport services. Yung three most common way is by renting an e-trike. Bali yung e-trike is 500 per hour for maximum of 4 to 6 persons. Meron din namang yung multicab na pag 10 katao na kayo, mas marami, 100 pesos per hour. And yung ating hop-on, hop-off bus na bibili ka ng e-card na maraming mga variants or combo. Pero ang pinakamaganda ron is yung one day na e-card which is cost about 250 pesos. Unlimited one day yon na card use. So yung madalas kinukuha ng mga bumibisita dito. And kami, dahil sariling diskarte at yung aming hotel ay malapit dito sa Keyhole, we use a shuttle service from Fairways and Blue Water Resort at nagpababa na kami mula doon sa entrada netong Kuhos Keyhole. Kaya mas madali at konting lakad na lang kami. Mga ka-teammate, alam nyo ba na ang Keyhole ay isang natural rock formation na maituturing na isa sa mga icon ng Boracay Island, kaya madalas itong dayuhin ng mga turista, mapalokal man o mga foreign tourists. Sa ngayon, medyo restricted na ito makita ng malapitan dahil na rin sa mga malalaking bitak sa gilid ng rock formation, rason para may mga mahuhulog na maliliit na bato mula sa gilid ng parte na ito.
Kaya ang mga bumibisita dito ay may designated location lang para magpa-picture at matanaw ang natural wonders na ito. Wala namang ibang activities dito maliban sa magpa-picture at usually sa dami ng turista may pila ang mga nagpapapotos dito at pumunta isang group of family pa lang ang naabutan namin at kami agad ang nakasunod at nag-hire kami ng service ng local photographer groups. Ang name nila ay ang Pitik Puka Boracay. Okay guys, after bisita namin doon sa aming unang destinasyon ay pumunta na kami doon sa kaninang natanaw natin na private beach, yung adjacent na beach. Tinatawag nilang Ilig-Iligan Beach. Actually, this is a private cove na bahagi ng Fairways and Blue Water Resort. At allowed lang naman dito pumunta ay yung mga nakabook dito sa resort, kaya kami bilang client meron kaming pass or access na dumaan dito at kaya dito ipapakita na rin natin at i-explore yung nasabing lugar at maganda rito ng mga ka-teammates kasi itong private beach na to ay tahimik at may mga amenities siya para sa team building ng mga company. Kung dito kayo magbubuk, as you can see guys, these private beaches or private coves are tahimik na lugar at talagang makakapag-relax ka talaga ng maigi rito kasi most of these beaches ay pag-aari ng mga malalaking resort dito and allowed lang yung mga client nila na talagang mag-relax dito. And you can see napakaganda ng lugar. Hindi siya crowded kasi mga client lang nila ang pwedeng pumunta dito at gumamit ng amenities na ito. At doon sa pag-akyat natin sa hagdanan, makikita nyo meron pang infinity pool silang ino-offer para naman doon sa mga kasama nating kung meron kayong mga kasamang maliliit na bata or matatanda. Kaya kompleto sila rito sa Fairways Blue Water Resort. And tingitaas nito, nandoon naman yung infinity pool. At dahil elevated siya, mayroon ditong viewing deck na makikita mo yung ganda ng keyhole sa malayo. Kaya kami naman, ang ginawa namin, yung private beach para makapunta sa next destination kasi meron dong isang entrance and exit gate na pwedeng papunta sa Puka Shell Beach. Guys, punta na tayo sa second location natin, Puka Beach. Ating second day, second part location, Puka Beach. Sumakay tayo nung half on half off bus. Meron silang no-offer na e-card. So, instead na mag-hire ka ng mga e-trike dito na marami naman alternative option katulad mo. Ang ganda, ang galing. Pero dito medyo lakad tayong konti. Ganun good lang yung araw. Ganda rito. Probinsya.
So guys, after namin mag-chill ng kaunti sa Puka, nag-move on naman kami to our next destination from Barangay Yapak na nakakasakop sa Puka Beach. Sumakay ulit kami ng Hoho bus para pumunta sa Diniwid Beach. Bali, ang designated na babaan nyo kung sasakay kayo ng bus ay yung sa May City Mall, Boracay. Sa tabi kasi nito, yung Diniwid Road. From the mall, about a kilometer away, yung layo ng beach, kaya kailangan pa namin mag-walk tour sa residential area na ito ng Boracay. Ito ang kaibahan ng mga nag-rent ng e-trike or multicab. Sila kasi they can enter dun sa maliliit na road up to the entrance of the tourist spots beach, from where doon sila maghihintay sa inyo kasi by hours naman ang bayaran. Sa Hoho bus, may designated loading and unloading long sila na medyo malayo from the beach. Sa case namin ni YP, para kasing open tour na may kasama na ring walking tour ang diskarte namin. Hawak namin ang oras and we are not worried na may naghihintay sa amin at pwede kaming magtuloy sa pag-explore through walking mostly sa area. Kaya for us na kasama din lang kayong mga senior or maliliit na bata, hindi advisable itong land tour na DIY na ginawa namin dahil sa dami ng lakad na aming ginawa. But for us, it's worth it dahil halos naikot namin at nakita ang kabuuan ng Boracay Island, its surrounding area, its natural beauty, beaches, at yung mga parte ng residential area ng mga local people. Salamat, Kuya. Siguro, oo. Morning. Alright, Diniwid Beach. Third location ng ating day tour, guys. Ganda. Ay, pinanggalingan natin, guys. Amazing. Wow. Ayan, medyo tanghali na. Nasa pangatlong location tayo ng ating land day tour, Boracay, Diniwid Beach. Ayan. Napakaganda ng location. Walang tapon talaga sa mga pasyalan dito, lalo na yung mga iba't ibang klase ng beaches. Eh, ano mga to sa ano ko? Be careful, ah. Parang may walking trail lang siya. Morning po.
Ang linaw, grabe. Ang linaw. Tip lang po. Soft sands under feet, waves touch like a beat. Golden skies all around, where the love is found. Breezes whisper a song, nights that never feel wrong. Moonlight dances so bright in this endless night. Beach vibes calling with the tide, we're falling into sunset dreams, where everything gleams. Palm trees swaying slow, hearts in rhythm, no. Tides rise with our cheer, feeling you near. Stars paint the sky so high, ocean. Tingnan ano. Okay, Ave Maria. Then, hintayin na natin si Joy. Diyan ka. Dali ha. Papa, ice cream daw, dagdag gas. Ice cream sa'yo, pwedeng Gcash ba yan? Yan, mauuhod na eh. Gusto ko yung coffee. Bago mag-lunch. Ay, ayan na si Grotto. Mayroon na tayong isang grotto na puntahan. Mayroon pang pangalawa. Di ba? Hindi talaga, wait boy yung pa. Oo nga. Ay, at least dyan, hindi na sila mapapasok kasi tubig na yan. Oh, lokal po. Pagod na siya. Oh, be careful ah. Ganda, galing. Lalaki sa grotto. Magandang tanghali. Sige lang kuya, salamat. So after lunch na yung bulabog tsaka mangrove. Kaya na, mangingitim ka talaga. Pahid ka lang ng pahid ha. Grotto, sandbar. Ito yung ating pang-apat na day tour, land day tour Boracay. Ito yung tinatawag nilang grotto. Malapit lang siya, para siyang hiwalay na island, tapos may sandbar, may walkway siya doon. Puntahan natin guys, ganda. Alright.
guys. Diba? Lapit lang naman. Cross lang tayo the sandbar. Finally, ayan na siya. Nag-arrive na tayo. Si Mrs. Punta ron. Ano, may mapuntahan dyan. Yeah. Nalubungin kita dyan. Hello. Mag-donate lang tayo kay Grotto. Halos pasado, alas 12 na nung matapos namin yung pagpunta doon sa grotto sa Station 1 and almost lunchtime na, kaya nag-eat muna kami ni Mrs. At the same time, minute namin yung kanyang former workmate and kumare na rin namin dahil ninang ito ng aming eldest daughter. And kumain kami dun sa D-Mall. And after that, yung next destination naman namin ay yung pagpunta sa Bulabog Beach. Bali siya na yung pinaka-last spots na mapapasyalan namin today sa aming land tour. Bali itong Bulabog Beach ay naka-locate doon sa tinatawag nilang Back Beach. Kung itong Station 1, 2, 3 na White Beach, bali doon naman siya the other side of the islands, yung Bulabog Beach. So itong Bulabog Beach ay mas tahimik compared dito sa very crowded na white beaches, at ang very significant dito at maraming mga foreigner na pumupunta dito for renting a what do you call the kite surfing. So meron dito mga school for kite surfing at marami rin mga magagandang hotel dito, pero medyo mas tahimik to compared doon sa White Beach ng Station 1, 2, 3. And ito na yung last stop natin, and meron pa ditong isang dinarayo na nagpapapicture yung mga turista. Ito yung leaning coconut tree. So itong coconut tree na to ay makikita nyo sa iba't ibang vlog at mga nagpapapicture na dumarayo dito. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming land tour DIY. I hope na nakakuha kayo ng idea sa amin na ibigay namin yung paligid surrounding ng Boracay. Although nakakapagod, nakakahingal. So ito na yung last stop namin, and ayun na nga mga ka-teammates, after namin matapos yung aming land tour, hindi namin napuntahan yung Lagutan Mangrove as suggested ng aming friend kasi pagod na rin kami. Before we head back to our hotel, halos papahapon pa lang around 3 PM kami natapos, at maaga pa since may time pa kami ni wifey ay nag-spend kami ng late afternoon sa may party naman ng area ng Boat Station 3 ng White Beach. Dito na lang kami nagpahinga after ng maghapon na pagpapasyal at lakaran. Nagtampisaw kami sa dagat para makarelax. Overall mga ka-teammate, kung i-assess natin yung ginawa naming land tour, umabot lang ang gastos namin ng mahigit kumulang 3,000 pesos. This we believe is a friendly budget cost na. Include na dito yung transport using Ho-Ho bus, minsang sakay sa e-trike, food for snacks and juices, and a lot of water, souvenir like photo, bracelet, necklaces na aming binili. Halos lahat naman ng spot na binisita namin walang entry fee, at truly na-enjoy namin ng sobra-sobra ang paligid ng Boracay and its local people na very jolly. Considering this is only our first time to visit Boracay, for sure uulitin namin ito kasi marami pa talagang interesting things to do here in Boracay. But for now, ito muna ang maihatid namin sa inyo guys, and we hope
our contents give you an idea sa pagkuha ng land tour kung pupunta kayo dito sa Boracay. Hanggang dito na lang mga ka-teammates, salamat sa inyong panonood at suporta sa aming family vlog channel. Laging mag-ingat mga ka-teammate, basta sama-sama walang imposibleng makuha ang ating mga pangarap. Because lagi nating tandaan, teamwork make the dream work. See you, enjoy, and God bless. Daanan nila sa ano. Ayun nga, di ba parang nasa public beach? Oo. Ito hindi natin nalakad, mas marami pala siyang ano. Kainan. Hindi, yun yung